Walang demolition permit, walang building permit, walang koordinasyon at wala ring konsultasyon sa lokal na pamahalaan. Ito ang iba't ibang paglabag ng kontraktor na Jesli Construction and Supply Incorporated sa pamahalaang lungsod ng Maynila dahil sa aniyay illegal na demolisyon nito sa Rizal Avenue Sports Athletics Complex o RASAC Covered Court sa Santa Cruz. Sa isang press conference kahapon, inisa-isa ni Mayor Isko Moreno ang mga kasong isinampa ng lungsod sa Jesli, malicious mischief sa ilalim ng Article 328 ng Revised Penal Code, pag-demolish ng walang permit na labag sa National Building Code, at unauthorized taking ng isang government facility sa ilalim ng Republic Act 10344 o ang Risk Reduction and Preparedness Equipment Protection Act. Sa certification mula sa iba't ibang opisina sa City Hall, nakasaad din dito na walang mga kaukulang permit ang GLC Construction maging ang zoning at tax permit. Ayon kay Yorme, ang pag-demolish sa RASAC at ang konstruksyon na nang ipapalit na multipurpose building sa lugar ay walang mga permit at wala ring clearance mula sa lungsod. Batay sa datos ng Department of Public Works and Highways, ang ipapalit na gusali ay isang multipurpose building, Sentro Comunidad de Santa Cruz, Manila, Phase 1 na nagkakahalaga ng 145.5 million pesos. Napag-alaman na ang nasabing proyekto ay ini-award sa GLC Construction nitong May 2025 lamang. Pero kung titingnan ng impormasyon mula sa Department of Budget and Management, minarkahan pa lang ang proyekto na ito na for later release. Ibig sabihin, wala pa itong go signal mula sa Office of the President as of August 22. Ano nga ba ang background ng GLC Construction and Supply Incorporated? Tulad ng nabanggit, ang GLC Construction ay isang kontraktor pero may iba pa itong proyekto, ang mga flood control project. Batay sa sumbong sa Pangulo website, ang GLC Construction ay may kabuuang 1.43 billion pesos na halaga ng flood control projects sa 6 na distrito ng Maynila o ang ikalawang pinakamalaking kontraktor sa flood control sa lungsod. Sunod lamang ito sa 8J's Construction Services na may kabuuang 2.78 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa Maynila. Sa demand letter ng lungsod ng Maynila kay Jesse Mahusay, General Manager ng GLC Construction, nakasaad dito na 10.4 million pesos ang halaga ng giniba nitong complex sa lungsod. Ayon kay Yorme, hindi lang ordinaryong istruktura ang RASAC kundi isa itong community center noon pang 1910. Nirebuild anya ito noong 1995 sa panahon ni dating Mayor Alfredo Lim at nagsilbi itong sports at community center kung saan matatagpuan din ang satellite office ng City Hall, may police outpost, daycare center at nagsilbi rin itong evacuation site tuwing may sakuna. Sa katunayan, sinabi ni Yorme, nagamit pa nga ang pasilidad na ito noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Kaya pagdiin ni Yorme, sa madalit sabi, walang kautusan mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila na i-demolish o palitan ang RASAC complex. Kinahapunan, isinampa rin ng mga opisyal ng lungsod ng Maynila ang patong-patong na kaso sa GLC Construction sa City Prosecutor's Office. Loobin nawa ng Diyos, magtagumpay tayo at papanagutin natin ang mga taong umabuso sa mga pasilidad at pagawaing bayan at pondo ng bayan sa lungsod ng Manila.